Eto mga sangkay, pag-usapan natin ngayon ang malalaking pasabog o pinakamalaking pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito nga po mga sangkay, update lamang po tayo sa isang malaking pasabog ni PBBM na buong Pilipinas ngayon. Mga sangkay, talagang namang nagulantang, Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.53 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Eto na nga, mga sangkay, ang nangyari. Sa SONA ni PBBM, ito po talaga yung inabangan ko, yung patungkol sa flood control, Maliban pa po sa ibang mga nabanggit niya mga sangkay. Kung saan, ayon po dito, President Ferdinand Marcos Jr. issues marching order. There will be an audit and performance review of flood control projects. Kailangan daw pong may managot. Kasi nga po mga sangkay, ang nangyari, naalala nyo last year mga sangkay, nagkaroon po siya ng pasabog, 5,500 na mga flood control. Okay na. Yung pala, nakitaan niya mga sangkay na mayroon po palang katiwaliang nangyari. May mga ghost flood control. Wala tayong kamalay-malay mga sangkay. Yun pala ay mga nasa listahan lang, natapos na, pero hindi pala nag-i-exist. At itong mga sangkay ay uso yan, Nauuso yan sa mga LGU. Maraming ganyan. May mga kalsada, tapos na sa papel. Pero pag tiningnan mo mga sangkay, yung actual na lugar, walang kalsada. So ito po ang nangyari, mga flood control, mga sangkay, na kunwari tapos na sa listahan kasi isiniwalat po yun ni PBBM. Ngunit dismayado po siya nung nalaman niya na napakarami palang mga ghost flood control projects. Yun yung mahirap dyan mga sangkay. Yung mga hindi pala nag-i-exist pero nilista lamang po nila. Alam nyo, eto lang naman masasabi po natin mga sangkay. Ang climate change po ngayon ay malala po talaga. Walang bansa nakakayanin ang climate change. Yung pananalasa nito. But it doesn't mean na hindi po tayo gagawa ng pamamaraan para pumaibsan ang epekto nito. Kung kaya't mga sangkay, itong flood control projects, sana ay malaking tulong kung lahat ay nag-i-exist. Diba? Kung lahat nag-i-exist. Kaso nga lang mga sangkay, ang problema, hindi naman po lahat pala nag-i-exist. Marami pala kumikbak. At nauuso po yan mga sangkay. Yung mga kickback na yan mula po sa mga opisyal. Kasi ang national, bigay ng bigay yan Yun nga ang problema sa natin Sa system ng ating pamahalaan natin ngayon mga sangkay. Since presidential system po tayo Wala po talagang transparency. May audit, mga sanggay, pero minsan yung audit nasasabota Diba? Bigay ng bigay lang po. Pagdating sa pinakamababa, kukurapin mga sangkay ng governor, kukurapin ng kung sino pa, mayor or congressman or kahit na sino, contractor at kung sino-sino pa. So yung project, dalawa lang yan. Pwedeng maipagawa, tatlo, pwedeng maipagawa, pero substandard. Pangalawa, pwedeng hindi na pagawa pero nasa listahan na tapos na. Ganon ang ginagawa. Uso yan mga sangkay. Naalala nyo yung ibang mga project ni PRRD, di ba? Sa ibang mga lugar, mga sangkay, like sa Mindanao, may mga nagko-collapse. Tulay. Bakit nag-collapse? Kasi substandard ang pagkakagawa. Marami ang kumikbak, marami po ang binigyan mga sangkay ng pabor. Tapos ang budget
kakaunti na lamang yung natira. So, ang gagawin dyan, titipirin na lamang. At kapag hindi kinaya ng tipid, wala talagang magagawa. Pero mag-i-exist sa listahan, mga sangkay, tapos na. Kaya sinabi po ni PBBM dito, naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa ilalim sa pagsusuri at performance review ang mga flood control project sa nakalipas na 3 taon, 3 years. Sabi ni BBM, kamakailan lang nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho at yung iba guni-guni lang. Ito talaga mga sangkay, legit to. Totoo po talaga ito na nangyayari. Maraming mga bulok ang pag-iisip ng mga politicians dyan. Mga gobernador, mga mayor, congressman, o iba pang mga opisyal, mga sangkay, na nagsasabuatan at hindi na ipapagawa ang dapat magawang proyekto. Pero yun yung mga sangkay, nakita niya, ang ganda pa naman po ng zona niya last year, di ba? Binida niya yung mga flood control. Nagkabagyo. Nung bumagyo, doon nalaman nagkabistuhan. Marami pala ang hindi nag-i-exist sa listahan na nilabas ng Pangulo. Kaya ngayon, galit na galit ang presidente ng Pilipinas, titingnan na po mga sangkay kung sino po ang nangurap dito. At ang pagkakaalam po natin, maglalabas na mga pangalan, mga opisyal. Tama ito, isa publiko nila. Talagang, alam nyo, Mr. President, kailangan po ng pangil. Kasi pag mabait kayo, hindi kayo, kumbaga kumpiyansa lang sila sa mga gawain na hindi maganda. Huwag na po tayong magkunyari, sabi ni PBBM. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Ayan na, totoo to, mga sangkay. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Korekto mga sangkay, oh. Hindi na po natin kailangan magkunyari. Ito, mabuti galing na po sa presidente natin. Presidente na po ng Pilipinas ang nagsabi. Alam ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Sabihin niyong hindi. Marami dyan. Rumarakit. May ba nga, mga kapitan pa eh. Marurunong na mangurap. Diba? Sistema po yan sa Pilipinas, mga sangkay na bulok. Kaya talagang kailangan po itong mabigyan ng actually hindi naman ito matatapos itong korupsyon kasi talagang rampant po ito dahil sa umiikot na sistema natin mula po sa 1987 Constitution. Pero at least this time, no? May mga maparusahan. Sabi ni BBM, mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga baha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na nagmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Naku, mga sangkay, hindi ko alam kung sinong pinapatungkulan dito ni PBBM, yung tungkol sa mga inutang. Ang pagkakaalam ko lang, ang may pinakamalaking utang, mga sangkay talaga, si PRRD, no? Do, may mga nakikita naman tayong project ni PRRD, mga malalaking proyekto rin. Pero mga sangkay, kasi ganito lang yan. Yung mga project na yan, maliban po sa mga partners ng ating gobyerno dito sa Pilipinas, may mga investor po yan galing po sa ibang bansa. Di po ba mga sangkay? May mga nag-i-invest dyan. Hindi po talaga totally pera ng gobyerno ang ginagastos mga sangkay. Though, of course, mga sangkay, kasi government po, partner ng government yan eh. Pero, sa madaling sabi, malaki ang inutang mga sangkay na parang gumawa na lamang po tayo ng imahinasyon saan na ba napunta yung perang yun. Isipin na lamang po natin, nasaan na yung pera na yun? Itong mga malalaking project, may mga nag-invest po dyan eh. May mga loan. Di po ba mga sangkay? Yung iba nga po sa project noon, mga sangkay, China ang nagpagawa.
So, nasaan? Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya dito na mahiya naman kayo sa mga utang, sa mga magmamana, sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Tandaan nyo mga sangkay, sa panahon ni PBBM, sa kanya po ang may pinakamababang rate ng pangungutang. Pinakamababa. Pagkakalam ko, nasa 16 trillion. Pero mga sangkay, nasa ano pa lamang po yan? Nasa mahigit, nasa 4 trillion. Kung titingnan po natin yung ibang mga namuno, mga sangkay, pambihira. Matitindi, mangutang. Tapos, ang matindi po ngayon kay PBBM, nakakapagbayad po tayo sa mga inuutang ng ating pamahalaan. Para aniya hindi na maulit ang mga palpak na proyekto, ito na ha, pinasusumitin niya sa Department of Public Works and Highways ang listahan ng lahat ng flood control projects kada rehiyon na nagsimula o nakumpleto na sa nakalipas na 3 taon. Pagkatapos ay susuriin aniya ng Regional Project Monitoring Committee ang listahan upang makita kung alin sa mga ito ang palyado, hindi pa natapos at ghost projects. Sinabi rin niya, isa sa publiko ang listahan ng mga ito. At ayon kay PBBM, isa sa publiko natin ang listahan ito para malayang suriin ng publiko at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Nangako rin siyang makakasuhan sa mga susunod na buwan ang mga lalabas na may sala mula sa gagawing investigasyon pati na ang mga kontratista sa buong bansa. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ito ang kinakailangan mga sangkay. Diyos mio marimar, napakaraming corrupt talaga sa Pilipinas mga sangkay. Mula sa pinaka taas hanggang sa pinakababa. Marurunong na. Ultimo kapitan mga sangkay na medyo lang, 'di ba? Marunong na kumikbak 'yan. Kasi nasa sistema. So ngayon, itong si BBM, mayaman to mga sangkay. May Marcos wealth sila. Hindi niya kailangan mangurap dito. Kaya galit na galit po siya mga sangkay nung nalaman po niya ito. Ang bihira. Sa papel, tapos pagdating sa actual ghost project pala, nakita niya mismo. Siyempre, may listahan O, tingnan nga natin, itong lugar na to, dapat may na to flood control. Asan? Ba't wala? Pero naglabas ng pera yung national. So, yayariin po talaga sila dito. So, anong inyong opinion, guys? Tama lang ba itong pasabog ni PBBM na ilabas ang mga pangalan ng mga nangurap sa flood control projects? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.